Nangako naman po ang pamunuan ng Victory Liner na hindi nila pababayaan ang mga biktima ng malagim na aksidente sa Nueva Ecija. Nagsasagawa na rin sila ng sariling investigasyon. May ulat on the spot si Jamie Santos. Jamie? Tiya hindi pa rin makapaniwala si Jerry Infectana na nakaligtas siya sa aksidenteng kinasangkutan ng bus na kanyang sinakyan dahil lahat daw ng paserong nasa harapan niya ay patay. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon daw ang halos lahat ng sakay ng bus. Sugat sa ulo at kaliwang binti ang tinamo ni Jerry. Pakiusap niya sa Victory Liner, wag daw sanang pabayaan ang mga pasaherong nasugatan at nasawi sa aksidente. Napasugod naman kanina dito sa terminal ng Victory Liner sa EDSA si Sabino Toto matapos mapanood sa GMA News ang aksidenteng kinasangkutan ng bus sa Nueva Ecija. Kinabahan daw sila ng kanyang pamilya dahil dapat daw alas 6 kanina ng umaga nasa Maynila na ang isa sa kanyang kapatid na si Noemi, pero bandang alas 9 na rin ng umaga ay wala pa ito. Hindi rin daw nila ito makontak at hindi nila matiyak kung kasama nga si Noemi sa naaksidenteng bus. Sa kabutihang palad daw ay sa Pasay pala nababa si Noemi at kasama na nila ito ngayon. Sabi naman ng Victory Liner, di rin nila inaasahan ang nangyari at labis daw silang nalulungkot sa nangyari. Ayon kay Henry Marfa, dispatcher ng Victory Liner, sa pagkakaalam daw nila matagal nang nagmamaneho si Ryan Kamangeg at ngayon lang daw nasangkot sa aksidente. Tinitiyak naman daw nila na di nila pababayaan ang mga pasaherong nasawi at nasugatan. Sa ngayon daw ay gumagawa rin sila ng sariling investigasyon kaugnay ng aksidente at hinihintay ang report ng kanilang inspector na nasa lugar ng aksidente. Di naman daw sila nagkulang sa pagpapaalala sa kanilang mga driver at konduktor tuwing may biyahe. SOP din naman daw nila na may sapat na pahinga ang driver at konduktor lalo na't mahaba ang biyahe nito. Relievo din daw ang driver at konduktor sa pagmamaneho kapag malayo ang biyahe para tiyak na may sapat na pahinga at fit ang mga ito para magmaneho ng malayo. Hindi rin daw lalagpas sa 12 at hanggang 13 oras kasama ng traffic ang biyahe ng kanilang mga driver. Ang iba pa raw na detalye kaugnay sa driver at konduktor at maging sa aksidente ay di pa raw nila maibibigay sa ngayon habang hinihintay ang report ng kanilang inspektor. Narito ang ilan sa bahagi ng panayam natin sa survivor na si Jerry Infectana. Malakas yung impact kasi kalahati nung bus hanggang sa 5th row na alis yung sa sidings niya. Yun, patay na yung nasa harap ko noon. Tapos yun, hindi ko na nahanap yung tsinelas ko. Iba na nga yung tsinelas ko eh. Kayo po ay Talagang nakaupo sa pang-pitong row, 7th row po. Nagpanik na ako noon eh. Bali ito po sir natamunin nung Opo, bale may mga tumulong po sa amin doon ng mga bahay-bahay doon. Sila ang nag-first aid po sa akin. Yan ang latest mula dito sa Victory Liner ba sa Ecija? Jamie, tanong ko lang kung nakipag-ugnayan na ba ang pamunuan ng bus doon sa mga biktima dahil sabi mo nga hindi raw nila pababayaan yung pamilya ng mga biktima? Yes, Tia, ayon dito sa ating nakapanyo na si Henry, meron na silang mga tauhan na nandun mismo sa pinangyarihan ng aksidente at maging doon sa mga ospital para gumawa ng kanilang investigasyon at kapanayin sila at bigyan din sila ng assistance, Tia. At sa ngayon, Jamie, tuloy-tuloy lang din ng biyahe ng bus sa rutang yan, yung ibang biyahe? Yes, Tia, tuloy-tuloy din yung biyaheng patungo ng bandang norte at yung pabalik dito, inaantay na lang nila yung 8 bus na galing ng Isabela, pabalik ng Maynila. Ngayon may dumating ng 3, 5 na lang daw dahil yung iba din na traffic at naantala lang ng kaunti dahil nga doon sa traffic at dahil din sa aksidente, Tia. Alright, maraming salamat, Jamie Santos.